Magandang araw po. Narito na po magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, November 4, 2025. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, si Bagyong Tinong ay bahagyang humina pero patuloy ang pananalasa sa may Western Visayas at Negros Island region. Huli nga itong namataan sa vicinity ng Bacolod City, Negros Occidental, taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 140 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 195 kilometers per hour, kumikilos pa westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Kahit bahagyang ang humina itong si Bagyong Tino, nakataas pa rin yung tropical cyclone wind signal number 4 sa bahagi ng Cuyo Islands, northernmost portion ng Negros Oriental, northern portion ng Negros Occidental, Guimaras, Capiz, Iloilo, central and southern portion ng Antique at southern portion ng Aklan. Habang tropical cyclone wind signal number 3 naman sa may southwestern portion ng Masbate, northernmost portion ng Palawan kabilang ng Calamian Islands, northern and central portion ng Cebu kabilang ang Bantayan Islands, northernmost portion ng Negros Oriental, nalalabing bahagi ng Aklan at nalalabing bahagi ng Antique kabilang na ang Kaluya Islands. Tropical cyclone wind signal number 2 naman sa may western and southern portion ng Masbate, southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro, southern portion ng Romblon, northern portion ng Palawan kabilang ang Cagayan Silio Islands, western portion ng Biliran, western portion ng Leyte, northwestern portion ng Bohol, nalalabing bahagi ng Cebu kabilang ang Camotes Islands, central portion ng Negros Oriental, at nalalabing bahagi ng Negros Occidental. Habang tropical cyclone wind signal number 1 naman sa may southern portion ng Quezon, southern portion ng Marinduque, nalalabing bahagi ng Oriental Mindoro, northern and central portion ng Occidental Mindoro, nalalabing bahagi ng Romblon, western and southern portion ng Albay, western and southern portion ng Sorsogon, nalalabing bahagi ng Masbate kabilang na ang Burias and Ticao Islands, central portion ng Palawan, western portion ng Northern Mindanao, western portion ng Samar, nalalabing bahagi ng Biliran, nalalabing bahagi ng Leyte, northern and western portion ng Southern Leyte, nalalabing bahagi ng Bohol at nalalabing bahagi ng Oriental Mindoro. Sa mga apektadong lugar, ingat sa mapaminsalang hangin na may kasamang malalakas rin na mga pag-ulan na dala ni Bagyong Tino, lalo na sa mga lugar na nakasailalim sa tropical cyclone wind signal number 3 and 4. Dahil naman sa paglakas nitong northeast monsoon o hanging amihan at ng shear line, pati na rin yung trough o extension nitong si Bagyong Tino, asahan rin yung pabugso-bugso ng hangin sa mga lugar na hindi nakasailalim sa tropical cyclone wind signal, kabilang ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Sarangani, Davao Occidental at Davao Oriental. Dahil pa rin sa epekto nitong si Bagyong Tino, asahan ngayong araw ang intense torrential rain sa may Palawan, Negros Occidental, Antique, Aklan, Iloilo, Guimaras at Capiz. Heavy to intense rains naman sa may Cebu, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Bohol, Siquijor, Negros Oriental at Romblon. Habang moderate to heavy rains naman sa may Camarines Norte, Camarines Sur, Batangas, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Marinduque, Masbate, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran, Southern Leyte, Leyte, Dinagat Islands, Camiguin, Surigao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, Agusan del Norte at Misamis Oriental. Muli sa mga apektadong lugar, ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging lakas at track nitong si Bagyong Tino, inaasahan na patuloy na babaybayin nito ang Western Visayas at Northern Palawan hanggang sa makalabas ito sa West Philippine Sea bukas ng umaga at inaasahan naman na lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi o Huwebes ng madaling araw. Mananatiling typhoon category itong si Bagyong Tino sa pagdaan sa ating kalupaan at inaasahan na bahagyang hihina sa pagtawid nito sa Negros Island region. Subalit asahan ng muling paglakas nito kapag ito ay nasa may West Philippine Sea na. Maliban nga kay Bagyong Tino ay may panibagong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility
na posibleng maging super typhoon. Base sa forecast track na inilabas ng Pag-asa, inaasahan itong papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Biyernes ng gabi o Sabado ng umaga. Oras na ito'y pumasok, papangalanan nitong Bagyong Uwan ng Pag-asa. Mataas ang tsansang maglandfall ito sa ating kalupaan, ngunit hindi pa tukoy sa ngayon ang eksaktong lugar na posibleng tatamaan nito. Magpapatuloy ang paglakas nito hanggang sa maging super typhoon ngayong weekend. Wala pa itong direktang epekto sa bansa sa mga susunod na araw, ngunit posibleng maramdaman na ang epekto nito ngayong Sabado. Paalala pa rin po palagi na posible pa rin ang mga pagbabago. Kaya naman patuloy lamang na magantabay sa mga update nating ilalabas, lalo na ng Pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa Pag-asa ay may nakataas pa rin tayo na gale warning sa mga seaboards ng northern and eastern coast ng Palawan, kabilang na ang Cuyo Islands at Calamian Islands, Iloilo, Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, Siquijor, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Bohol, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte at Dinagat Islands. Payo ng Pag-asa ay huwag munang pumalaot, lalong-lalo na yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga nasabing seaboards. Dahil inaasahan yung maalon hanggang sa napakaalon na karagatan. Habang sa nalalabing seaboards ng ating bansa ay asahan naman yung katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Martes. Keep safe everyone.